allow me to share my screen. Yan. Po, start ako. Siyempre, magpapakilala po muna ako para at least siguro may iba, although ang iba is alam na talaga, so ang background ko, but yan sa mga bago. So, eto po, ako po si Mentor Alma de Lemos. So, ito po yung background ko. So, 7 years akong employee. Yan. And diretso po muna tayo sa sa pagtatag pa rin sa ating mga leaders, by the way, para mas marami pa yung matuto this afternoon. So thank you sa mga mentors na nagbigay ng training din na to. So yan po, again, my background is naging 7 years po akong employee, but na-turn po ako into business. Yan. Isa din po akong mom of two, and syempre a wife. Yan. And eto po, bakit ko ba ito sinasabi? Kasi related po ito sa magiging topic natin. Yan. So, yan. Ito po yung mga awards. So, hindi pa siya consistent, pero because of the training na topic natin today, ito yung mga nakatulong talaga para ma-achieve natin yan. Siyempre, ang goal natin, kaya tayo excited, lagi everyday na gawin ang ating negosyo is maging consistent din na nandiyan tayo, di ba? Sino po ba ang gusto na lagi nandoon sa yung pinopost lagi ni Mentor Ikay kasama doon? So pa-type 1 nga po sa mga gustong laging na-award. So yan, siyempre masarap na yung after mong mag-award, meron kang konting recognition. Yan. Siyempre yan, si Mentor Michael o lahat tayo, di ba? Gusto natin, nakakasama tayo sa mga ganyang awards. And thank you Lord, dumadating yung time, although hindi pa siya consistent, kaya kailangan pa natin mag-push. Di ba? So, kailangan nating i-push pa yan para maging consistent tayo na nakakasama dyan and more achievement syempre. Yan. Yan. Si Mentor Nestor, Mentor Jimson, yan, Mentor Rico. So, yan. Talagang gusto, di ba? Lahat tayo gusto na nakakasama dyan. So, yan. Ito, dahil sa ating ginagawa na yon, sa ginawa natin, and dahil din dito sa ating training na to, na isa sa pinakagusto kong topic dito sa I Am Worldwide na training na na-attendan ko is talagang ito yung isa sa naging reason bakit ba na-achieve natin yung ating Sapphire rank. Yan. So, ano ba itong training na to? So, diretso na tayo, di ba? Ito po, yung ABC of Success. ABC of Success. So, by the way, tingnan natin kung ready na ba ang lahat? So, pa-type nga po na excited before I start para po makita ko kung talagang excited na po kayong matuto this afternoon. Yan. I believe meron din ako mga downlines na nandito. So, mas na ano ako, 'di ba? Happy ako na merong natututo under me. Yan. So, excited na si Mentor SP na napakasipag din, 'di ba? Even employee. So, hindi naging hadlang yon para mag-attend ng training. So, congrats kay Mentor SP. And soon, nag-message siya sa akin, magpo-full time na daw siya. Congrats sa iyo, Mens. Yan. Excited lahat. Si Mentor Cynthia. Nasa Greece pa yan. Pero, di ba? Yan. Si Mentor Cynthia talagang nasa Greece, nasa Athens, Greece yan. Pero, di ba? Iba yung time zone nila. Pero nag-attend ng training. So, very good. Yan po. Thank you. And yan, lahat excited na. So let's start yung ating topic. So ABCs of Success. So A, so madami po yan. Madami pong alphabet, diba? So eto, start tayo with letter A. So attitude. Sabi nga dito is attitude is everything. Diba? So ano po ba yung attitude? Pakitype nga po nung attitude or yung attitude. Diba? Pa-type nga po ng attitude bago ko natin mas elaborate kung ano po ba yung attitude. Yan. 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 Attitude. Attitude. Yan. Thank you po sa mga nagpa-participate. Yan. So, ang attitude is, di ba, sa pagkakaintindi nyo, para sa inyo, ito po ba is, di ba, ito yung how you look at things, di ba? Paano ba yung nagiging response mo kapag halimbawa, merong isang bagay na nangyari na hindi mo ini-expect? It's how you react. Doon masusukat kung ano yung attitude mo. Diba? For example, mayroong isang accident na nangyari or isang pangyayari na hindi mo gusto. Diba? So, how you react on that? So, yun po na determine ang attitude.
And syempre dito sa ating business, diba, laging sinasabi ng ating mga mentors, mga top mentors natin na yung attitude talaga, yung kailangan unang-una nating ayusin bago tayo magkaroon ng business, which is true. Syempre galing ako sa background ng sa business, but ibang klase ng business 'yon, 'di ba? Kumbaga nasa traditional business. So although the same business, but iba yung way ng pagma-market doon. And katulad na lang, 'di ba? Dito sa ating business, ako isang traditional business, sanay ako nasusunod, 'di ba? But dito sa ating business, may mentor ako. Although yung mentor ko, si Mentor Ikay, so napakalaki ng age gap namin. And ako, kung tutuusin, ako ang nasa sa business na, many years na. So, pero hindi yun alam ko na dito sa klase ng negosyo natin, siya ang nauna sa akin. So, I understand na siyang may alam. Tama ba? Ganun ba? So, talagang susundin ko siya. Yan. And syempre, kailangan sa bawat pangyayari, for example, yun nga na-mention ko na may nangyari na hindi maganda sa atin or pangyayari na unexpected. So, ano yung response natin? Is it positive ba? Magiging positive mindset pa tayo. So, dapat yun, positive. Diba? Kasi maraming bagay na pwede kang madala, di ba? Nung ano mo, kapag naging negative ka, parang full day na, so magiging negative ka. Yan, tama ba? So, yan. And syempre, kasama din doon sa ating pagiging positive, yung maging grateful. Grateful tayo, di ba? Maging grateful tayo. Ano po ba yung grateful? For example, meron tayo na downlines na pasaway, di ba? Meron tayong downlines na ano ba ang magiging reaction mo? Of course, in an instant siguro, possible, di ba, masad ka, meron kang ganong feelings, but, di ba, maging grateful pa rin tayo dahil may downlines tayo na pasaway, di ba? Tama ba? Agree ba kayo, di ba? So, dapat grateful pa rin tayo. For example, wala tayong pay-ins, wala pa tayong pay-ins for a long time, pero ginagawa natin yung business, di ba? Pero at least, nakaka-receive ka ng rejection. So, ibig sabihin, kapag nakaka-receive ka ng rejection, ginagawa mo yung business. Maging grateful pa rin tayo kasi may mga tao na nashe-sharean pa rin tayo, di ba? And syempre, eto, humble down. Isa yan sa attitude na kailangan natin gawin. Dito sa ating negosyo, it is important to be humble. So, siguro sa labas, ito naman, dahan-dahan, di ba? Hindi naman biglaan siguro natin biglaan natin na maa-adapt, but lalo na kung iba naman yung background natin or iba yung mga nakasanayan natin, so talagang mahirap, but it is possible, di ba? Ano po ba yung kailangan lang natin gawin? Yeah. Para maging humble down tayo. Siyempre, kapag ikaw ang taong babad sa training, automatic yan. Mapapasama sa'yo, maa-adapt mo yung ganong klaseng attitude, di ba? Yung culture ni I Am Worldwide, maa-adapt mo siya. So kapag ito kasi yung number one, kapag hindi ka nag-humble down, ito yung pinaka number one na hahadlang sa'yo para makuha mo yung result. Ano yun? Kapag ikaw ay may pride, di ba? Kapag may pride, talagang magiging hadlang siya para mas mag-grow ka. Yan. And ito, giver than taker. So, ikaw ba ay giver or taker? So, or taker ka, alin ba yung mas gusto mo? Yung nagbibigay or laging tumatanggap? Di ba dapat, mas maganda yung nagbibigay ka. For example, merong mga, ano bang pwede natin example dito? For example, yung mga, meron sinasabi sa yung yung mentor mo, di ba? Pero ikaw, ayaw mo, di ba? Ayaw mong sundin, di ba? Para sa'yo, inuutusan ka lang, di ba? Pero ikaw, hindi mo napapansin. Ikaw nga yung mentor mo, inuutusan mo rin mag-process ng pre-orders mo, ng pay-ins mo, di ba? So, dapat, giver ka din. Kung hindi, giver ka din, hindi ka lang take ng take na kung mentor mo yon, laging papabor sa'yo. Diba? Marunong ka ding mag-give dapat. And syempre, isa yan sa kailangan natin dito sa business para
'di ba? Para magtagal tayo and magkaroon tayo ng harmonious relationship dito sa ating business. Yan. So mabilis ba? So and eto, syempre ang pinaka-importante, sorry. Pinaka-importante sa atin, nagpa-flap yung gaano yung aking yan, is tayo. So ano yan. So, ano po ba yung tayo, 'di ba? Ano po ba tayo dapat para mag-grow tayo dito sa ating business? Ano ba yung attitude natin para maging successful tayo or magkaroon tayo ng result dito sa ating business? Yan, number 1 daw, maging mabait. 'Di ba? Si Mentor Ikay, talaga, siya yung parang talagang best example ng dito sa I'm Worldwide yung nakita ko na talagang mayroong ganyang attitude, mabait. One of the reason why I stayed, 'di ba? Dito sa ating business is sa pagiging mabait niya, 'di ba? So talagang napaka-importante na maging mabait tayo. But syempre, even mabait yung ating mentor, hindi naman natin dapat ina-abuse. Tama ba? Agree ba kayo na hindi natin dapat i-abuse kung mabait yung ating mentor? Kasi syempre, yan agree. Thank you, Mentor Ikay, kasi talagang yan yung best quality mo na talagang kinakopy ko. Yan ang dinuduplicate ko. Number 1 na dinuduplicate ko, yung pagiging mabait ni Mentor Ikay. Yan. And syempre, ito dapat nag-o-obey tayo and listen. Diba? Obey and listen. Kanino? Yan. Sa upline. Nag-yes upline. And isa yan din sa napansin ko na ginawa ko. Kasi nga, di ba, wala akong alam sa ganitong klaseng negosyo. Kaya kung anong man yung sabihin sa akin ni Mentor Ikay, yes, ma'am. Yes, ma'am lang ako ng yes, ma'am. Wala kasi akong alam. And alam niyo po ba, ma-share ko sa inyo, yan po yung naging reason bakit ko ba na-achieve yung magkaroon ng rank, 'di ba? Bakit ko ba nagagawa yung business pag sinabi mag-training, 'di ba? So binibigyan ko talaga ng oras pag sinabing pumunta sa ganito, as much as I can, talagang pupunta ako, 'di ba? And alam mo, yun yung reward, 'di ba? Na nakuha ko yung rank, 'di ba? Although nagsisimula pa lang tayo. Pero 'di ba, dahil sa pag-obey ko, dahil sa pag-yes mentor ko sa ating mentor, 'di ba? So, nakuha natin yung ganung result. And I hope lahat tayo na nandito, gawin din natin 'yon, 'di ba? Kasi yan po ang talagang masasuggest ko na best na parang wala namang strategy talaga na gano'n. Yes, mentor mo lang kasi sila alam nila yung mga mentor natin, alam nila kung ano yung best para sa atin. Kung feeling mo inaano ka lang, parang hindi kumbaga parang kino-question mo yung mga sinasabi ng mentor mo, parang ano ka pa nun, malayo-layo ka pa, 'di ba? Malayo-layo ka pa nun sa result mo. Bakit? Kasi hindi mo pa nakuha yung talagang yung best na culture dito sa I Am Worldwide na kailangan natin mag-guest mentor lang. And syempre, yung GLLA, yan, good learning and listening and lecturing attitude. So, dito po sa I Am Worldwide, marami tayong matutunan. Maraming trainings, marami tayong mapapakinggan. So, ready ba tayo kumbaga to ship, 'di ba? Kung dati, yung napapakinggan, iba yung ating nakasanayan, pero dahil napakinggan natin ito sa I Am Worldwide, so hanggang doon lang ba sa napakinggan mo? Ready ka ba doon sa parang constructive criticism? So kung hindi ka pa ready, so it's time to get ready, 'di ba? Kasi kapag hindi mo pa siya na-adapt, hindi mo pa siya nakukuha, medyo mahirap, 'di ba? Kasi again, attitude is the number 1 na kailangan nating ayusin bago tayo magkaroon ng result. Tama po ba? Nag-agree po ba kayo na ang attitude talaga ang number 1 na kailangan nating ayusin, 'di ba? Yan. And kasama doon, syempre, sa attitude, sa atin, na kailangan nating ayusin, is yung mag-empty cup. Mag-empty cup. Siguro, maaaring ang iba, sanay na doon or alam na yung ganitong klaseng business sa ibang company. So, may mga iba't ibang kaalaman na. So, but since nandito ka sa I Am Worldwide, kung may nauna sa'yo,
mag-empty cup ka muna. Yun, mag-empty cup ka muna para mas madali sa'yo na makuha mo yung kung ano yung tinuturo dito sa I Am Worldwide. 'Di ba? Kasi mahirap yung alam ko na 'yan, 'di ba? Yung feeling mo magaling ka na, 'di ba? So mahirap 'yon kasi talagang iyon yung magiging parang magiging hadlang mo para makabagal sa iyo. Makakabagal 'yon. 'Yun ang right term, parang makakabagal sa iyo para mas mag-grow ka dito sa ating business. Kasi kapag feeling mo full ka na, alam mo na ang lahat, magaling ka na, so hindi pa, 'di ba? Kasi iba pa rin si I Am White. Yan. Mabilis ba? Yan. So eto nga, sabi dito, 'di ba? So each letter of the alphabet is equals to the sequence of the alphabetical order. Tingnan niyo. Pansinin niyo mga mentors, 'di ba? Sa ating alphabet, 'di ba? May corresponding kung ilan yung kung pang ilan letter sila. So kung mapapansin niyo, 'di ba, yung skills. Kung ikaw pala ay skillful na tao, so 82% lang, 'di ba? Kung ikaw ay knowledgeable na tao, 96 lang, 'di ba? So kung hard work ka, sobrang sipag mo, 'di ba? 98% lang. But kung yung attitude mo ay sobrang meron ka yan, so 100%. So 'di ba? Ah, ganun siya ka-importante yung attitude. Diba? So yan. I hope natututo ang lahat, 'di ba? Pa-type 1 nga po kung are you learning, mentors? Are you learning? Yan. So, pa-type 1 nga po kung natututo po ang lahat. Yan. Thank you so much sa mga nagpa-participate. Jen Vicente, yan. Si Mentor Jen. Yan. Thank you so much po sa inyo and yan, continue lang po tayo, di ba? Mabilis lang po itong training na to, di ba? Yan, thank you po. Yes, si Mentor Nestor, ang napakasipag na DR ni Mentor Ikay, di ba? Andi dito din talaga. So, eto po, punta tayo sa ating next letter. Ang ating ABC to success, which is yung belief. Yan, belief. What matters most is how you see yourself. Yan po, di ba? Makikita nyo dito sa image, sa picture, di ba? Ano ba ang tingin mo sa sarili? Ano ba ang tingin mo, di ba? Kailangan, ito, number 1, remove the self-limiting beliefs. Yan. Dapat tinatanggal natin, ito yung mga na 'di ba sa video kanina, yung mga early bird, 'di ba? Napansin niyo yung video ni Mentor Jonathan, 'di ba? Limits, 'di ba? Sabi niya, yun yung mga naghumahad lang, 'di ba? Why set limits, 'di ba? Bakit natin i-set yung limits, 'di ba? So kailangan yung belief natin sa sarili kasi number 1 yan, kailangan kailangan naniniwala ka sa sarili na kaya mo, 'di ba? Kung halimbawa nakikita mo sa mga ating mga top mentors, sa mga kapwa natin mentors na nag-grow sila or nakaka-achieve or nakaka-hit sila ng mga ranks. So, dapat ang mindset natin, kaya ko rin yun, di ba? So, dapat ganun ang mindset natin. Huwag natin isipin na bago lang ako hindi ko kaya. Nauna na sila, kaya magagaling na sila. Nakita nyo naman yung ating dito, ang ating compensation, di ba? Walang nauna, walang nahuli, basta sinipagan mo, di ba? Kaya nasa sarili lang natin 'to. Hindi sky is the limit, di ba? Yung belief natin yung limit, di ba? Tama ba? Agree ba kayo, di ba? Na hindi yung ang naglilimit lang sa atin yung paniniwala natin. So bakit natin lalagyan ng boundaries? So meron tayong God. And syempre, yan. Yung paniniwala natin or belief natin sa company. So, sino po ba ang mga hindi pa naniniwala sa company or konti ba? Ano po ba ang magiging ano po ba ang magiging hadlang para hindi ka maniwala sa company, 'di ba? Ano po ba yung dapat natin gawin? Ito naman, i-set natin in a positive way. Ano ba ang dapat natin? Kung for example, bago ko pa lang ngayon. Siyempre, yung belief mo sa company, siyempre, understood naman na hindi pa ganun kataas. Pero ano ba ang best way
na dapat nating gawin para yung belief mo sa company is tumaas. Talagang mag 101%, di ba? Kasi isa yan sa magiging hadlang sa atin para mag-grow. Kung ikaw na nandito ka sa company, hindi ka naniniwala, di ba? Hindi ka naniniwala sa company, sa owner natin, sa mga BODs natin, sa kakayanan ng mga BODs natin na patakbuhin ang ating kumpanya. Kung maliit pa yung paniniwala mo doon, so mahirap yon, di ba? Sa compensation plan natin na napakaganda, di ba? So dapat naniniwala ka na kayang ibigay ng ating compensation plan ng ating company yung life na gusto mo, yung dream na gusto mo, di ba? Yung mga hindi kayang kunin sa labas dito sa ating company, naniniwala ka na kaya mong makuha. Dapat ganun kataas yung desire mo, yung belief mo sa company natin na kayang ibigay yan sa'yo. Kasi kung hindi ganun kataas, it's nonsense, di ba? Kahit gaano ka kasipag, parang hindi ka naman naniniwala. So, wala. Hindi ka aabot dun sa talagang kumbaga maximum level na talagang gusto mong achieve dito sa ating company. Yan. Natututo po ba? Mabilis ba ako? So, tama lang naman. Yan. So, yan. So, continue tayo. Yan. O, belief. Number 3, belief sa ating mentor. Siyempre, yan ang number 1. Yung paniniwala mo sa mentor mo. Walang mentor siguro dito naman na magsasabi ng nakakasama sa'yo. Tama ba? Diba? Agree ba kayo na walang mentor na magsasabi na makakasama sa'yo? Maaaring hindi mo man naiintindihan. Pero, di ba, ang lahat ng sasabihin ng ating mga mentor ay talagang para sa ikabubuti natin. And actually, napaka-grateful natin. Alam niyo kung bakit? Ako gano'n ko na-appreciate sa mentor Itay. Bakit? Kasi hindi ko naman siya kaano-ano, pero concerned siya sa future ko. Imagine that. Ikaw hindi mo kaano-ano yung mentor mo, pero concerned na yumaman ka, na makuha mo yung dreams mo. Hindi ka ba ano no? Hindi ka ba dapat maniwala sa mentor mo? Hindi ka pag-aaksayahan niya kung, for example, ang thinking mo is kaya ka lang binibigyan ng ganyan time ng mentor mo dahil in favor sa kanya. No, maraming tao na pwedeng tulungan ng ating mga mentor. Pero kung ikaw isa sa tinutulungan at binibigyan ng pansin at pinopokus ng mentor mo, so be grateful, di ba? Ako, ganun ko siya ina-appreciate talaga na si Mentor Ikay talagang binigyan ako ng ganong effort and lahat tayo, di ba, dito. So, i-value natin yan. Kasi walang iba na magbibigay ng ganyan or magbibigay ng ganyang karaming attention. Maaaring hindi mo man naiintindihan sa'yo kung hindi ang mentor mo. Tama ba? Agree ba kayo? Di ba? Agree ba kayo, meds? Mga mentors? And syempre, downlines. Diba? Thank you so much sa mga nagpa-participate yan. And syempre yung ating downlines. Believe sa ating downlines, maniwala tayo na kaya din nila. Syempre, di ba? Kasi hindi lang laging tayong magaling. And actually, number 1 is talagang kailangan nating mapasa kung anong alam natin, di ba? Yun nga sinasabi, kailangan ma-duplicate tayo, di ba? Kung paniniwala natin sa ating mga downlines na kaya din nilang gawin yung ginagawa natin, di ba? And syempre, kung ikaw yung downlines, talagang be thankful ka. Yan. Thank you so much. And si Mentor Marvin, o di ba? Nasa ibang bansa, pero talagang committed, nandito din, nanonood, di ba? So, thank you, mga mentors sa nagpa-participate. So, believe in our downlines. And syempre, cross lines. Yan. Sa ating mga cross lines, maniwala din tayo. May believe tayo. Kasi actually, although wala kang kikitain sa kanya, but sa panahon ng mga maraming pagkakataon, di ba? Talagang si Mentor Michael, di ba? Cross line ko, pero Mentor Michael, isang sabi ko lang, Meds, pa-host, di ba? O, makakatulong sa'yo, di ba? So, iyon ang isang natin, kailangan natin, matuto tayong makisama sa lahat na nandito or nakakasalamuha natin sa I Am Worldwide. And actually, alam niyo po ba, aminin ko, isa ako sa walang ganong personality. Hirap akong makihalubilo talaga.
Oo, may mga gano'n pa akong pagkakataon na minsan na nami-misunderstood nga ako diyan, eh. Yung sinasabi na parang, suplada ko, pero actually hindi po ako nahihiya po ako. Yun po yung reason kung bakit ako hindi lumalapit. But dahil nga nandito tayo sa I Am Worldwide, kailangan natin mag-grow. Kahit parang nahihiya ka, parang yan, isa sa dine-develop natin na kailangan natin i-practice na matuto tayong makisama, di ba? Makihalubilo sa bawat ano natin, sa lahat ng mga mentors dito. Kasi in time, si Mentor Cecilia dati, di ba? Wala akong host. Punta pa siya dito sa Bulacan, nasa GGS siya. Di ba? So, talagang yung cross lines natin, talagang, di ba, makakatulong yan sa atin, di ba? So, kailangan nating makisama. And syempre, of course, believe kay God, di ba? So, kung dumating sa punto na hirap ka na parang feeling mo down na down ka na, hindi mo kaya, binigay mo naman yung feeling mo, binigay mo naman yung best mo, di ba? Nandiyan na lahat, binigay ko naman lahat, Lord, but ganito. Si God. So, bigay natin to kay God. Surrender natin kay God, di ba? Kasi si God, 'di ba, hindi na tinitingnan lang niya tayo, 'di ba? Nakikita niya kung ano yung pagsisipag natin. And actually ano, dito sa I Am Worldwide, ako po ay isang Catholic and actually isa akong ano, yung lector, yung nagbabasa. Pero napaka-thankful ako sa I Am Worldwide kasi talagang dito ko din mas na-deepen actually. So, na-deepen yung parang mas connected ako kay God. Kasi alam niyo yung before na nagbabasa ako ng Bible, pero talagang merong konting empty. Parang binabasa ko lang siya in front of many people, pero I don't know. Pero ang galing talaga ni Ayam. Ang galing ng ating mga POTs kasi talagang mas na-deepen yung connection ko kay God. Yung trust ko ba? Alam niyo yun? Yung trust ko na kasi before, alam nyo, 'di ba, nasa business ako. Lahat, feeling ko, dahil sa akin, kaya ako nagkakamali. Dahil sa akin, kaya ako nag-grow ng ganyan eh. So may ganun akong feeling talaga. Alam ko, my God, syempre, naniniwala ako, nagpe-pray ako. Pero ngayon, alam niyo po ba, sa lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng mga na-experience ko, di ba? Kapag hindi ko na kaya, alam nyo, si God lang eh. Hayaan mo na kay God. Kasi yun pala, di ba dito ko natutunan yun, kapag feeling mo sobrang painful na ng mga nangyayari sa'yo, sobrang hindi mo na kaya, hindi na yung para sa'yo. Si God na ang bahalang magsolusyon no? Di ba? Hindi mo na siya kayang solusyonan, feeling mo ganun. So si God na. So ano yun? So yung believe natin, yung faith natin kay God. So dapat maging ganon kalalim yung belief natin kay God. Kasi yung impossible, magiging possible, di ba? And sabi nga dito, if you believe in yourself, anything is possible also. Yan. So, di ba? Eto, syempre, ano ba itong picture na to, di ba? Kung naniniwala ka na, di ba? Si God, ang ating mga BODs, di ba? Kayang binibigay or ginagawa ang lahat, di ba? Para mabigay yung best para sa ating mga distributor. Yan, di ba? Ginagawa nila lahat. Ito sa ating event. Na? So, binibigay lahat ng ating mga BODs, yung mga kabuti sa atin, di ba? Nakita nyo, kung na-experience nyo yung, or nakasama kayo dun sa event natin, sa 5th anniversary, so talagang talagang mai-inspire kayo, di ba? Mai-inspire tayo. And isa yan sa talagang nagpa-boost sa akin. Bakit ko ginagawa ng todo talaga si IAM. Yan. So, number 3, yung pang third letter natin is commitment. Gaano ba tayo ka-committed dito sa IAM Worldwide? Diba? So, gaano ba tayo ka-committed? Pa-type nga po ng commitment. So, dito masusukat, di ba, kung gaano tayo ka-committed. Is it, ang tingin mo sa I Am Worldwide is pang long term or pang short term? Or yung kapag sabi nga dito, there is a difference between interest and committed. Yan. Ano po ba? Yan, committed si Mentor Jen Vicente.
Are you just interested or committed dito sa I Am Worldwide, dito sa business natin? Kasi when you are interested in doing something, you do it only when it's convenient. Kapag okay lang sa'yo. For example, ngayon, ba? Nakakaantok, di ba? Kasi siesta time, di ba? Pero kung committed ka, kahit inaantok ka, attend ka ng ating habit, di ba? Ng ating Rising Eagles habit, di ba? Kasi committed ka eh. But eto, when you're committed to something, you accept no excuses, only results. Diba? Kasi dito nasusukat, maraming bumabagsak dito, 'di ba? Maraming bumabagsak dito na talagang sa commitment, 'di ba? Kasi naud ng nood or parang konting effort na hindi magawang mag-commit. So paano tayo magkaka-result kung talagang yung commitment natin is napakaliit. Yan. So syempre kapag committed tayo, result talaga makikita natin. No excuses. Walang excuse, 'di ba? So, 'di ba? Sabi ni Mentor Ikay sa akin dati, biyahe ka ng Bataan, 'di ba? May bagyo. Biyahe ako, no excuses. Pero alam ko naman na safe pa naman nun to travel. So, don't worry, Meg. Alam ko naman yun na safe pa to travel. Pero kahit may kaba ako sa sarili ko, 'di ba? No excuses. Di ba? Kailangan natin gawin, di ba? Kasi committed ako eh. Gusto ko magsama sa Bataan. Sige, let's go, Mentor AB. Papunta na ako doon after nito. Yan. Pero, di ba? Actually, itong training na to, speaking of commitment, gusto kong sabihin kay Mentor Ikay, pwede ba ako magpapalit? Gusto ko na talaga sabihin sa kanya, pwede ba ako magpapalit? Kasi pabiyahe na ako ngayon sa Bataan. Tapos, naisip ko, hindi eh. Nag-iba na. Bakit? Bakit ako nag-iba? Through trainings din, mentor. Sabi ko, sa isip ko, hindi. Ito na yung schedule sa akin. So, kaya ko pa naman. Di ba? So, kaya ko pa naman. May time pa naman ako. So, after nito, saka na lang ako magbabiyahe. Kasi alam ko na kapag nagpa-adjust pa ako, nagpapalit pa ako, may mga tao pa ako may istorbo. Kaya pa naman. So, ganun, di ba? Dapat meron tayong commitment, di ba? Kapag committed ka sa isang bagay, talagang gagawin mo yun, di ba? No excuses. Yan. Discouragement. Sino po ba dito ang mga hindi pa naka-experience ng discouragement? I believe wala naman, di ba? Lahat tayo naka-experience na ng discouragement, di ba? Kasi unang rejection, di ba? Kapag ako nga before, binibigay ko na lang yung barley sa mga relatives namin, ayaw pang tanggapin. Diba? Hindi ba napakalaking discouragement yon? Pero bakit ako nandito kay I Am Worldwide? Diba? Kasi nakita ko na part yun eh. Kasama yun. Diba? Kasama yun para mag-grow ako. Kasi maaaring hindi lang nila alam. Bakit nga naman nila iinumin isang bagay na hindi nila alam? Kasi hindi ko naman na-explain. Bakit? Kasi bago pa lang ako noon, hindi ko pa na-explain sa kanila anong benefits nito. So hindi ko alam. Basta ang ginawa ko lang, binigay ko lang sa kanila. So, ano yung para ma-overcome mo yung discouragement na yan? Siyempre, laging training, di ba? Kailangan knowledgeable ka. Alam mo, para at least mabawasan or malesen yung discouragement na experience mo. Ito nga, di ba, si Coca-Cola, sabi dito, whenever you feel bad, just remember that Coca-Cola only sold 25 bottles the first year. Never give up. Hindi ko to alam pero alam nung college ako, nag-OJT ako dito sa Coca-Cola. Meron pala siyang ganitong ganitong experience. Kasi kami dati sa Coca-Cola, kinuwento, no? Sa office namin, unlimited yung kung isang inom lang namin ng kanyang sa in-can, isang inom lang namin, syempre hindi mo naman mauubos isang inuman. Ilalagay mo dyan, wala na yan, tapo na yan. So susunod ulit, mauuhaw ka, kukuha ka ulit sa ganun ka-unlimited. So hindi ko alam na may yung ganito ka-successful pala na company ngayon, di ba? Naka-experience din siya ng discouragement. And even si Michael Jordan, di ba? Sabi nga niya dito,
I missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. Diba? Even si Michael Jordan, diba? Kaya kung ikaw, nakaka-experience kang right now ng failures, discouragement, or hindi mga magagandang pangyayari, so kapit lang, tuloy-tuloy lang, di ba? And even Colonel Sanders, yung may-ari ng ating KFC, yung famous secret ng fried chicken niya, was rejected. Imagine, 1,009 times before a restaurant finally accepted. Diba? Imagine ganun karami. Kung ikaw, naka-experience ka pa lang ng 3 rejection, nag-give up ka na, layo, di ba? So, hindi dapat. So, even yung ating mga BODs, di ba? Kinukwento naman yan ni na press, di ba? Maraming beses, maraming company na nila nagsara, di ba? Kinukwento yan ni press, narinig ko kinukwento niya yan na nagsara, nag-give up na, naglalaban na siya. Parang may ganun something. Marami siyang kwento sila. Pero still, di ba, nagtuloy-tuloy sila. Di ba? And di ba, thanks God kasi hindi sila huminto. Imagine kung huminto sila. Kung hindi sila nagtuloy-tuloy, di wala lahat tayo dito. Di ba? Wala tayo sa I Am Worldwide. And syempre, dapat ang maging lesson natin dyan is to learn. Di ba? Matuto tayo, di ba? And not to quit. Kasi kapag nag-quit ka, so sinong talo, di ba? Yung nag-quit. Tama ba? Agree ba kayo? Pa-type nga po ng not to quit para maging tayo, committed na, hindi magko-quit. Yan. Pa-type nga po, not to commit, not to quit. Yan. Type nga natin para tingnan natin. Yes, not to quit. Kasi talo ka pag nag-quit ka, di ba? Ikaw ang talo. Yes. Yan, thank you so much sa mga nagpa-participate. Not to quit. So, yan yung mindset natin. So, discouragement is part lang ng ating growth, part lang ng ating journey dito sa I Am Worldwide. Enjoy mo lang, di ba? Enjoy mo lang. Huwag masyadong emo, yon. So, ano ba yung ating mga way para hindi tayo ma-discourage? Yung discouragement natin is matabunan, mawala, di ba? Yung law of association, di ba? Although marami pa dito, so ito lang yung matuto tayong yan, makisama, and syempre ito, maraming mga bagay na yung ibang mentors na kapag nanghihina ka, makukuha mo yung lakas sa kanila. Tama ba? Di ba? Doon tayo makakakuha ng lakas. Diba? So, kapag dumadating yung discouragement, huwag kang magiging parang feeling yung magtatago, I mean yung parang mag-isolate mo yung sarili mo. That's the best time naman para lalo kang maki-associate sa iba, di ba? Kasi 'di ba sabi nga yung kapag nag-idle self, yun yung nagiging playground yun ng evil. So dapat wag mong i-idle yung sarili mo. So ang best way na dapat mong gawin is maki-associate ka sa iba, makisama, 'di ba? Sa iba, kausapin mo yung alam mo na makakatulong sa iyo. So walang masama doon, no? Sabihin mo. Pero syempre, kailangan nating bawasan ng emo. Sa negosyo, masyado kang emo, anong result? So, kayo nang sumagot, di ba? Dapat bawasan natin. Wag laging tinitake as personal lahat ng bagay, di ba? Yun. Lesson yun sa akin. Actually, wala akong ganyan masyado kasi syempre sa negosyo, before nandito ka sa I Am Worldwide, sa negosyo sa labas, kapag ikaw ay emotional, wala, talo ka. Mas mababait pa nga yung mga dito, mga mentors, mga nakakasama natin. Pero pag sa labas, sa toong laban ng buhay sa negosyo, kapag ikaw ay emo, wala. Lalamunin ka ng mga malalaking talagang negosyante na makakasama. So talagang best kahit saan, dito man sa I Am Worldwide or sa labas, in terms of business, talagang dapat less yung ating pagiging emotional. Yan, sama lang sa Crosslines na full-time. Tama, Mentor AB. Proud ako sa'yo dahil talaga naman, napakasipag mo. Yan. And ito, another
letter, malapit na tayo. So, excitement. Excited pa ba kayo? Pa-type nga po ng excitement kung lahat ba. Lahat ba ay excited gawin ang ating business? Pa-type nga po yung mga excited na ginagawa ang negosyo. Yung pagising sa umaga, excited. Ba? Yan. Yan. Excited. Alam ko, excited si Mentor AB. Si Mentor Marvin. Di ba? Excitement. Kailangan hindi yan mawala sa atin everyday. Yung excitement natin. Super mega ultra excited. Oh, 'di ba? Yan, that's why. Sapar na 'yan. Yan. Excitement si Mentor Nestor, 'di ba? Yan. Kasi kapag hindi ka excited, oh, wala na, 'di ba? Oh, sabi nga dito, it's not pressure, it's excitement. Gawin mo yung pag nabe-pressure ka, sabi mo excited ka. Dapat ganoon, 'di ba? Excitement 'yun. Ako, lagi akong excited every day na gawin yung aking business, 'di ba? Meron akong plan papunta ng Bataan, pero ngayong araw na 'to, excited pa rin ako. Kahapon may talk ako, 'di ba? So hindi lang isa lang 'yun, dapat every day, 'di ba? Every day mong ginagawa yung business. Dapat every day excited ka and dapat pinagpi-pray mo yan kay God, 'di ba? At hindi yan dapat mawala. Find something to be excited about and share that excitement every day, 'di ba? Manap ka na nakakapagpa-excite sa'yo. Isipin mo, ano ba yung reason? Bakit ka nag-IIM worldwide? Diba? So, dapat, ganun ka everyday. Ako, excited akong gawin ng business. Bakit? Kasi alam ko, in time, di ba? Hindi na rin kami magkakahiwalay ng family, ng magpapamilya, di ba? Yung asawa ko, hindi na kailangan palis. So, ikaw ba, hindi ka ba may excited, di ba? For longest years na lagi kaming limited yung time na magkakasama. Pero dadating yung time, alam namin na dadating yung time na hindi na mangyayari yun. Na lagi na lang kami magkakasama. That's why, reason yun, yun ang kinukuha, ano ba ang tawag doon, pinaghuhugutan ko. Bakit ako laging excited everyday? Yun ang iniisip ko. Yun ang nilulook up ko. And syempre, enjoy the process. Marami tayong pagdadaanan na parang sa gabal, pero let's enjoy the process. And yun nga, and actually, isa sa ano kaya, character. Kapag hindi, di ba, gusto yung ginagawa, talagang, kapag hindi mo gustong ginagawa mo, talagang hindi mo may enjoy. Dapat itong I am worldwide, maging ano mo lang, hindi trabaho para sa parang passion mo, di ba? Dapat maging ganun para at every day, excited ka and na-enjoy mo yung process. Today, I am excited about everything, di ba? And syempre, dapat happy tayo. And nakikita natin na kapag excited tayo, syempre, nag-ano yan parang nakikita sa atin kung tayo ba talaga excited. So, syempre, nakakahawa yan Yan, di ba? Si Mentor Lucy, amazing morning. Excited din siya. Di ba? Si Mentor Lydia, excited din. Di ba? So, ganun po, dapat talaga lagi tayo excited. Kasi magre-reflect yan sa atin na magiging masaya tayo, di ba? Kapag excited tayo, masaya tayo. And syempre, kapag masaya tayo, maraming yung mga kasama natin dito sa business na lalapitan tayo, di ba? Na makakasundo natin, di ba? Kung ganyan ang mukha mo, edi syempre, lalayuan ka. So, dapat laging ganyan, di ba? Para mas maging magaan ang mga bagay-bagay, di ba? And ito, di ba, Mentor Michael, bago ko lang itong in-add. Ito po yung para sa ito po ang main ang dapat para tayo maging excited. Ito yung main goal kasi dapat tayo mapasama dito, di ba? Yung ating awards night is sa June, but yung cut-off is until March. So dapat tayo maging excited every day. Ako din, excited ako kasi alam ko tong March yung cut-off. Gusto ko nasa blue ako, 'di ba? Blue yung stone ko. Gusto ko rin maging red, 'di ba? At mapasama ko dito. Sino po bang gustong kasama sa sa Elite Executive Awards, 'di ba? Sino ang gustong kasama? Yan daw sabi ng Mentor Ika yan, 'di ba? Excited din ako diyan kasi gusto kong maging red yung bato ko. Yan, I am. Yan, type I am. Yung mga gustong kasama sa Elite Executive Awards. Push na natin yan, di ba? Yan. So,
me gusto. I am, yan. Si Mentor Jimson. So, panggigilan natin yan. Maging may ano pa po, may time pa po. Until March 2023 pa yan. Until March pa yan. So, may February, may March pa tayo. So, I am. Si Mentor Cynthia, si Mentor Nestor, di ba? Ang daming Rising Eagles na kasama sa Elite Executive Awards, di ba? Masaya nun, di ba? O, na lahat tayo kasama. Diba? So, panggigilan natin, main reason bakit tayo dapat mag-excited. And of course, eto, yung break free. Kakadagdag ko lang sa slides. Di ba? Na-extend para kay Mentor Michael. Yan. So, yan. Alam niyo po ba, the best, etong break free na na-experience ko, lahat ng ay basta, sobrang ganda. Kailangan mong ma-experience to. Di ba? Baka madulas pa ako. Di ba? Kailangan mong ma-experience to kapag nasa sa I Am Worldwide ka. Kapag hindi mo to na-experience, makapag-break free, nako. Sad noon. Dahil marami kang mamimiss na talagang dito talaga ako mas tumibay. Di ba? Mas naintindihan ko yung mga purpose ko, di ba? So, yan. So, pangarapin natin, gawin natin, hindi lang pangarapin, na ma-experience natin na maka-attend ng break free. Yan. Yan. So, yan po. Ano tayo? Lakad. Yan. So, effort. Letter E for effort. Yan. Another E. Ito daw, dapat 101% dapat. Diba? Yung binibigay natin sa ating na effort dito sa ating company, sa ating business. Dapat hindi konti lang, hindi 50%, dapat 101, 'di ba? Lagpas pa. Ganun dedicated sa ating ginagawa. Kasi sabi nga dito, hard work beats talents. Kahit pa gaano ka kasipag, kahit gaano ka pa katalento, kapag ikaw ay talagang hardworking, 'di ba? Ginagawa mo ang lahat para magka-resolve ka, talong-talo mo yung mga talented, di ba? Yan. So, effort, learn, results. Ano po ba to? Dapat yung effort na binibigay natin, kakamali man tayo, natututo tayo, ang result, alam niyo ang result, nagiging best version tayo ng ating sarili. So, okay lang na madapa, magkamali, pero, syempre, kung nagkamali, dapat matuto. Hindi naman yung paulit-ulit na mali. Diba? And kasi, ang magiging result nun, magiging, best version of ourselves. Yan, patype nga po ng results. Kung gising pa po kayo, yan, diba? Dapat maging ganun tayo. Yung result, maging best version tayo, results. Yan. Si Mentor Jennifer, yan, ang dami, diba? Dapat maging ganyan tayo. And example, kung loser attitude ka versus winner attitude. So ano mangyayari kung ikaw ang feeling mo is kapag naka-experience ka ng hindi magagandang bagay, nakarinig or nasabihan ng hindi para sa iyo is hindi ka agree, naging feeling lost ka na. So anong mangyayari sa iyo, 'di ba? So dapat dapat matuto ka from that tapos maging best version ka ng sarili mo and just love what you are doing. Result will come. Yun nga po. Dapat mahal natin yung negosyo natin. Mahal natin yung ginagawa natin, di ba? So, and syempre, yung result, kusa yan. Kusa yan na lalabas kapag love natin yung ginagawa natin. And dapat din, narinig ko din ito sa isang mentor na dapat yung hindi ka nagche-chase lang sa money, di ba? Yung chine-chase mo is money para kumita, ganun dapat. Chine-chase mo is what is your purpose dito? Sayang mo, why, di ba? Kasi kapag money ang chine-chase mo, feeling mo mapapagod ka. Di ba? Mapapagod ka niyan, makakaramdam ka ng pagod. But kapag ang mindset mo is yung purpose mo, ang nasiserve mo, diba? Parang kasama mo si God, diba? Parang nagiging mas magaan. And yung result, parang magpapalo na yan. Diba? So, yan po. I hope na learning po na may natututunan. Yan. Patype nga po, I am learning kung natututo po. Yan. Kung meron ba kayo natututunan sa akin training.
Yan. And letter F is, malapit na tayo matapos. Yan. Thank you so much sa mga nagpa-participate. Yan. Active talaga yung mga, yung mga nagpa-participate, sila yung makaka-rank up daw ng Sapphire. Sila yung makaka-rank up, makaka-hit ng rank, di ba? Kasi active sila, excited sila to do the business. Yan. So, sila yung makaka-hit ng rank. Ganun, no? So, yan. So, focus. Laser focus dapat. Sabi dito, jack of all trades, master of none. Di ba? Kung nasa Siam Worldwide ka na, Siam Worldwide ka na lang. Huwag ka nang kung ano-ano pang iniisip. Huwag ka nang sumilip-silip pa sa ibang, for example, sa ibang company, sisilipin mo. O, wag na. Kasi sa I am worldwide, kaya nang bigay ang pangarap mo. Di ba? O, ako, sa business ko, di ba, may business ako. Pero bakit ko ginagawa sa I am worldwide? Kasi nakita ko na kayang ibigay na I am worldwide yung pangarap ko na mas mabilis. Di ba? Mas mabilis na kayang ibigay. Kasi syempre, I'm not getting any younger, di ba? Hindi ako katulad ng iba na mas maaga nakilala si I am worldwide, di ba? So, kailangan kong nung nakita ko si I am worldwide na ganun talaga siya kaganda, na kayang bigay ang dream ko, wala nang mga excuses, 'di ba? Focus na ako sa goal ko, 'di ba? So si I am worldwide na lang talaga. Tama ba? Yes, thank you so much. Mentor Lydia, yeah. Learning si Mentor Lydia, yan. And syempre, sabi nga dito, ang focus means follow one course until successful. So isa lang, focus lang kaya yung worldwide. So, di ba? Huwag na kung ano pang iniisipin, di ba? Si I am worldwide, 13 ways to earn, di ba? Kayang ibigay ang lahat ng ating dreams, di ba? Kayang-kaya yan, basta pinokus mo. Yan, and letter G, malapit na tayo matapos, is goal getter. Goal getter. So, are you a goal setter or a goal getter? Type GG nga po kung kayo ay goal getter, or type GS kung goal setter ka. Alin po kayo sa dalawa? Are you a goal setter? GS, type GS. So, are you a goal getter? Type GG. Yan, tingnan nga natin. GG. Siyempre, GG tayo. Dapat goal getter tayo. Yan. Thank you po. So, hindi pa tulog ang ating mga participants. Siyempre, goal getter tayo. Yun ang ating yun ang dapat na attitude natin. Maging goal getter, di ba? Hindi lang set ng goals. Dapat kinukuha natin yan, binibigyan natin yan ng lahat ng effort na para makuha natin yan. And ito, 3 parts of reaching goals. Number 1 is set goal. Dapat importante mag-set tayo ng goal. Ano ba yung pagsiset ng goal? Short-term goal. Ano ba yung nabibilang sa mga short-term goal? For example, bago ka lang, yan, si Mentor Mylene, GG din siya. Yan. Gigil na gigil. Yun. So, ano ba yung number 1 is set a goal. So, short-term goal. Ano yung mga short-term goal natin? For example, bago ka pa lang, syempre, ang first goal natin is maging mover. Magkaroon ng kasama sa left, magkaroon ng kasama sa right. Di ba? Magkaroon ng left and right para maging mover. Magkaroon ng, for example, siyempre, mga core ng Team Magnificent, may goal yan. Ngayong February is mag-get nila yung Give Me 5, di ba? Just for You, di ba? Aside from maging mover. So, may goal din. So, dapat ganun tayo. Yung short-term goal natin, kasama natin yon. So, and mga mid-term goal, so, for example, nag-hit na tayo ng highest rank. Yan. Dapat nandoon na tayo. Mga 6 months pataas, di ba? Nag-hit na tayo ng, or 3 months pa nga lang, nag-hit na tayo ng higher rank. Yan, nagse-set na tayo ng first car. Syempre, 'di ba? Kasama natin 'yan, 'di ba? Actually, nakabagal din sa akin yung pag-hit yung sa car. Kasi kung meron ang thinking ko kasi din before, yes, ako lang ng yes din, pero ang thinking ko kasi before, may car pa naman akong ginagamit. Pero 'di ba, dito sa ating business, you have to adapt the culture, 'di ba? And dapat syempre, isa tayo diyan. Susunod tayo. And syempre, lalabas na din
ang ipapanganak na yung ating baby. Yan, excited na ako, di ba? Kasi malapit na siyang ipanganak. Yan. Yan. So, and syempre, long-term goal. Ano ba yung mga long-term goal natin? For example, hinihit na natin yung mga mas higher ranks pa. Sama tayo sa mga millionaires club, sa mga ganon, di ba? So, maging diamond na tayo. Yan. Thank you so much, Mentor Nestor. Congrats din sa'yo, di ba? Kasi apakasipag mo. And syempre, magkaroon din tayo ng ultimate goal or yung deepest white 10. Di ba? Kailangan meron tayo niyan. So, ano ba yung ultimate goal natin? Yung reason, yung dahilan, bakit, anong gusto mo makuha? Bakit ginagawa mo sa I Am Worldwide? Bakit gusto mo siyang makuha? So, yun, dapat meron tayong goal. So, sundin lang natin yung mga, yan sa pagsiset natin. And number 2, progress. Law of precession. Yan. Di ba? Yun nga yun. Yung dapat nagiging best version of yourself. Nagkamali, natuto, di ba? Anong result? Naging naging best version ka ng sarili mo. Dating hindi mo nagagawa, dating hindi ikaw, iba ka na ngayon, di ba? Kasi nagkamali ka, natuto ka. So, importante po yung natuto. Kung nagkamali ka, matuto ka para magkaroon ng maging best ka na, di ba? Best version of yourself ka. And A, part of a goal is setting process. B, yan. Principles which ensures that we can gain many things in addition to the actual goal, di ba? And C is the most important things is not the reaching of goals, but what we learn and how much we grow along the way. Yan, tama yun. Yung parang magiging best version ka. The journey you took. Yan. And syempre, number 3 is to hit the goals. Yun ang target natin. Pinaka-main target natin is to hit a goal. Yan. Thank you po sa mga nagpa-participate. Oy, tapos na pala tayo, di ba? So, eto, if plans A did not work, the alphabet has 25 more letters. Stay cool. So, good news, di ba? Kung di natin nakuha sa iba, maraming way, di ba? To hit basta, anong sikreto? Tuloy-tuloy ka lang, di ba? Maraming pagdadaanan sa business. And alam nyo, paulit-ulit itong best kapag ito talaga yung isa sa binabalikan ko na training aside from dun sa IAM5 na ginagawa. Kasi ito yung parang lagi akong nagiging re-refresh and nagiging excited ako yung training na to. Yan. And syempre, kapag ginawa mo na yung the best mo, sabi nga dito, for it is God who works in you with will and to act in order to fulfill His good purposes. Diba? Kung ginawa mo na lahat sa tingin mo ay sobra ka ng Lord, ginawa ko naman lahat. So may God tayo. Huwag nating kakalimutan na nandyan si God and let God serve His purpose para sa buhay natin. Yan. So I hope you're learning. Yan po. And ito, another quotes na bibigay ko sa inyo is be like a bomb. It bends but never breaks. Diba? Maging ganun tayo. Maging bamboo tayo. Diba? Nakaka-experience man hampasin man ang hangin, di ba? Di ba? Nagbe-bend lang sila. Yumuyuko lang, nagha-humble down lang, di ba? But never breaks. Huwag magko-quit, di ba? Yun po. And I hope natuto po kayo and natuto po ba kayo? Naging po ba? May mga natutunan po ba? So, thank you so much po again. So, thank you po sa mga lahat na nag-participate sa ating training for this afternoon. And again, I'm Alma De Lemos and I am